Magandang oras mga kababayan, mga ka-golden boy. Nako, eto na. Donald Trump at ang Pentagon ay hindi lang naghahanda. Sabi ng ilang sources ay nakapwesto na ang trupa ni Trump ng Amerika. Merong 3,500 plus. Dagdagan pa daw yan ng 2,000 ka-elite Marine troopers. Ibig sabihin, merong 5,000 plus ka boots on the ground na sasakop o mag-invade sa Hormuz, at karamihan yan ay sa Kharg Island kung saan naroon yung 90% of oil deposit itong Iranian regime ng Ayatollah. Ang Kharg ay isa sa mga parang tinatawag na puso or heartline ng Iran. Kapag nasagop o naagaw ito ng Amerika, ay wala na silang maibenta pa, di ba? Kasi ngayon kahit pala nagkagulo, kahit nagkagera, ay patuloy pa rin pala ang pagbenta ng Iran ng kanilang langis. At hindi lang yan, panalo ang Iran sa presyo dahil tumaas din ang presyo ng langis. So halos doble ang pagbenta ng Iran ngayon sa pandaigdig na merkado ng kanilang oil. Ibig sabihin ay kumikita ang Iran habang nagkaroon ng gera. Kaya ito ang nakikita ni Trump, paano mo malipol ang mga hayop kung busog na busog ito ng pagkain, di ba? Kaya kailangan gutumin para manghihina ang mga hayop na yan, at kapag mahina at saka atakihin, di ba? Pero kailangan mawala yung kanilang source of fuel, or sabihin natin yung energy nila ay mawala yan para manghihina na rin sila physically. Kaya ito yung strategy ngayon ng Amerika eh. Agawin ng Hormuz para hindi na ma-choke, wala nang choke point, at Amerika nang mag-control niyan. Ibig sabihin labas-pasok na ang commercial vessels at patuloy na ang pandaigdigang kalakalan na hindi mataas na presyo. Kapag wala ng hold-upper, wala ng checkpoint ng Hormuz, nagawa ng mga Iranian. At sa Kharg Island naman, kapag si Trump nang mag-control ng oil dyan, ang ibig sabihin dyan, makipag-deal ng Iran kung makipag-deal pa si Trump. Bakit makipag-deal si Trump sa hindi mga Supremo, di ba? Patay na ang Supremo. Ang anak, Supremong bakla. Paano na yan, di ba? Ang kausap ni Trump ngayon ay yung si Baghdadi. Baghdadi ba yun? O Baghdadi, sino ang pangalan nun? Parliament Speaker. Yun ang pinakamalakas na boses sa Iran ngayon, nakadeal ni Trump. So, hindi naman yan halal ng mga Iranian. Yung Baghdadi o Baghdadi. Hindi yan halal. Yan lang ay isang mataas na katungkulan, parliamentary speaker ng Iran na palaging kausap ni Trump. Kaya naantala itong gera ni Trump. Parang may taktika ang Iran eh, na patatagalin nila ang away para lalong maghirap ang ekonomiya ng buong mundo at makilala ng buong mundo na ang Iran ay powerful at kayang kontrolin ng Amerika. Ganun ang laro nila eh. Parang gusto nila na magmakaawa si Trump bago nila ibigay ang kahilingan ni Trump. Pero kapag ipapakita ni Trump na bumbahin niya na, ay nagbibigay sila ng 10 oil tanker na malalaki kay Trump. Di ba? Klarong-klaro naman yun na yun yung regalo. Ngayon, kapag atake ng Marines dyan, meron na namang ireregalo yan. Sigurado ako dyan. Para medyo mawala yung galit ni Trump. Ganun ang style lang yan eh. Parang pinapatagal-tagal lang nila ang gera bago sila susuko. Para hindi sabihin ng buong sanlibutan na sila yung mga duwag at walang magawa. Kasi kung susuko ka kaagad, di ba? Mawala yung belief sa kanila ng Gulf State. Ang Gulf State ay takot sa Iran. Ngayon, kung makita ng Gulf State na kaya pa rin nila ang Iran, ay wala na. Hindi na muli sisibol pa yung Ayatollah regime na yan. So meron tayong balita dito courtesy ng Fox News. Ito yung pagpasok na ng USS Tripoli sa Iran. Dala-dala yung 3,500 ka troops. At augmented pa yan. Dadami daw yan.
ayon sa balita. So ito ang video. Meanwhile, the Pentagon is reportedly preparing for weeks of ground operations in Iran as 3,500 American troops arrive in the Middle East. Trey Yanks is live in Tel Aviv with the latest. Trey, morning. Yeah, hey guys, good morning. After 4 weeks of war in the Middle East, the conflict grinds on. Reports indicate the United States is preparing for possible weeks of ground operations inside of Iran that would include thousands of U.S. service members. Over the weekend, the USS Tripoli, manned with 3,500 troops, including 2,500 Marines, arrived in the CENTCOM area of operation. Ayan, so estimated isang linggo na operation daw diyan sa Karg at Hormuz ng US Marines. Ngayon sabi ng Iran na sige, pumasok kayo sa kalupaan namin at nakahanda ng inyong mga kabaong. Yun ang sabi ng IRGC. Kabaong kaya? O baka sila muna malagay sa kabaong? Wala namang kabaong sa kanila kasi papalutin lang ng puti na tila saka ibabaon. Ngayon, ang Amerika ay ano na yan, kung sa NBA pa yan ay veterans na ang Amerika tungkol sa gera. Alam ng Amerika ang strategy. Ang Iran ay bago pa lamang yan nagipagdigma sa Amerika kung sa NBA nga, ang Iran ay parang sabihin natin PBA, Philippine Basketball ang Iran. While ang Amerika is NBA or National Basketball Association ng Amerika. Sino bang manalo, PBA o NBA? Diba? Wala talagang kalaban-laban ng PBA. Si Bulbul nga galing sa NBA. Si Bulbul ay bench lang sa NBA, pero pagdating sa PBA ay superstar Diba mga kababayan? Kaya itong sinabi ng Iran na ilagay kayo sa kabaong kapag aapak sa kalupaan ng Iran, malayong mangyari kasi bago atake ang Amerika, pupumbahin muna carpeted bombing. Ibig sabihin carpeted yung 1 metros lang talagang ano niyan ang distansya ng mga bomba, parang planting rice. Yung ginawa ng Amerika noon sa Germany, planting rice bombing gamit ang B-52s. Ganun pa rin na pangalan B-52 bomber. Pero iba yung itsura ng B-52 noon double body yung aeroplano. Yun ang ginawa ng Amerika, carpet bombing sa Germany. Tipok si Hitler. So ganun din yun. Ngayon ng Iran, sabi nila talo daw ang Amerika. Nakakita na ba kayo ng gera, napatay na ang kanilang leader, patay na ang Supremo, patay na ang anak ng Supremo, patay na lahat ng opisyalis ng Supremo. Sa ganun pa lamang na sitwasyon, talo na sila. Ngayon ang namamahala ng Iran ay yung mga parliament na lang. Yung third layer daw yan ng mga opisyalis ng Iran. Kasi nga, mosaic doctrine. Kapag nawala yung first layer, second layer, third layer na naman is gone, fourth layer is gone, fifth layer to be bombed, di ba? Sabi ni Pete Hegseth, we are negotiating with bombs. Hindi na magipag-negotiate si Trump ng usapang-usapan lang. Nagalit si Trump dahil sa tapos na nga yung deal, tapos gira na naman. Kaya sabi ni Pete Hegseth, ang defense minister ni Trump, ay hindi na tayo magipag-usap dyan sa kanila. Wala nang deal na usapan. Bomba na lang yung magipag-usap sa kanila ay bomba ng Amerika. Gaya yan, nakaili na naman, magtatain na naman yung mga IRGC na yan. Mga kababayan, ano talaga yan. Siguro, nangangamoy ng mga tunnel nila, no? Kahit saang sulok na lang siguro tumatay sa takot. Terrified, yan ang sabi ni Trump. Very, very terrified na sila. Lalo na ngayon, andiyan na sa kalupaan ng malapit na lang talaga sa Iran ang USS Tripoli. At meron pang binanggit na isa pang aircraft carrier na palating na rin, augmentation of forces, parami ng parami. Yan yung style ni Trump, gugulatin ka talaga. Tatakutin ka hanggang magtatai ka, katulad ni Maduro, hindi na makakatulog sa Venezuela, hanggang susuko ka. Kaya naman ni Trump bombahin niya ng doomsday missile para matapos na. Pero ayaw ni Trump sabihin ng buong mundo na overkill. Gusto ni Trump ay targeted invasion lang. Ibig sabihin ng targeted, yung pipiliin lang, Karg Island,
at Hormuz Strait. Yun lang yung problema, dalawang problema ngayon eh. Ang Hormuz Strait at ang Kharg Island, bis nandoon yung kanilang deposito ng langis, kailangan talaga makuha yan para hindi na sila makapagbenta at hindi na sila makakabili ng missile sa India. Ang India ngayon ang nagsusupply sa Iran, kaya hindi mauubos ang missile kahit na pinasabog na yung karamihan, ay nandiyan na naman dahil sikreto lang pala eh. Meron kasing underground tunnel yan na malapit sa boundary ng India. At doon pinapasok yung mga missile, hindi makikita sa ibabaw ang delivery. Grabe talaga. 40 years in the making yung mga subterranean tunnel dyan. Kaya hindi natin makikita na may delivery of missiles galing ng India dahil nga sa mga underground dinadaan yan. Grabe talaga, no? Daig pa nila ang mga karaykay. Daig pa nila yung mga hermit frog o hermit crab. Di ba? Yung mga coco crab na gumagawa ng hukay. Daig pa nila yung mga ahas, yung mga daga na naghuhukay. Grabe. Kaya hindi makukuha sa santong paspasan, at santong dasalan, hindi makukuha sa dasalan eh. Kaya santong paspasan na ngayon ang ginawa ni Trump at ng kanyang admin. We will negotiate with the bomb. Ayan, buti nga, bumbahin kayo dyan. Grabe, naghihirap ang buong mundo ngayon eh. Dahil sa ginawa ng Iran na pag-hostage ng Hormuz. Kaya Hormuz Strait ay pag-aari ng dalawa yan eh. Oman at saka ng Iran. Ang Oman lang ay siyempre walang firepower ang Oman eh. Kaya ayaw magpaglaban. Bakit isara ng Iran? Ang dami namang dumadaan diyan na galing sa Gulf State. Yung Gulf State na di ba, yung mga allied Gulf State, Saudi, Qatar, UAE, Dubai, Bahrain, Kuwait, Iraq, yung mga katabi pa doon na nagbibinta din ng mga langis. Actually, ang Iran ay 10% of the world supply of oil ang kanilang naibinta sa buong mundo. 10% kasi marami naman talagang nagbibinta sa Middle East. Kaya nga lang ay sinasara nila. Hindi lang sinara, hinahijack, hinuhold up ang Strait of Hormuz, nilagyan ng toll fee. Kapag papasok ka, bibili ka. Ay bibili ka lang sa Iran. Kaya yumaman ang Iran ngayon, mga kababayan. Okay, patuloy tayo. If an operation is ordered to seize Iranian oil facilities or enriched uranium, it's expected that both special forces and conventional forces would be used. This does come as the United States and Israel launched a series of strikes against Iranian military infrastructure over the weekend, including hitting Iran's nuclear development facilities. Let's begin with the United States first. Okay, so punta naman tayo dito kay Nikita Kapor. Yung kanina ay na lang yun, waiting na lang ang ayon sa Fox News, naghihintay na lang talaga ang boots on the ground. Ito yung elite forces, 3,500 na pala sa ngayon, ay dagdagan pa yan ng 2,000 plus, magiging, sabi sa Iran News ay 7,000 lahat daw yan. Hindi lang sinasabi ng Amerika kung ilan, kasi makapag-counter ang Iran yan. Ito naman kay Nikita Kapor, sinasabi niya, Iran versus Amerika, sino ang manalo sa labanan dyan sa Kharg Island at Hormuz? Ako hindi na yan dapat tanungin eh. Kahit ang Amerika ay siya yung pumupunta, kung basketball pa on the road, di ba? Kung NBA, home court, home or on the road. On the road sila Trump, ang Amerika, papunta ng Iran, pero wala talagang batin ang Iran kasi ang una diyan ay air superiority sa itaas eh. Bumumbahin muna B-52s, B-1 Spirit bombers, Lancer bomber at iba pang mga bomber. Nandyan pa yung 18 Warthog na grabe, ang bala pala ng 18 Warthog ganun kalalaki. Akala ko noon 50 caliber lang ang bala niyan.
Hindi pala atin bigyan ng ng comparison. Ito yung 50 caliber, mga kababayan. Ito yun. While ang bala ng Warthog 18, yun yung eroplano na pangit tingnan pero titanium pala yung niya. Yung inuupuan ng piloto, titanium, hindi tinatabla ng bala. Kaya pala hindi matatakot ang Warthog na mag-dive sa mga kalaban sa grounds. So ito yung 50 caliber. Ito yung saan pa tayo kukuha ng pang natin, ha? So ito yung sa bala ng Warthog. Ito yung 50 caliber. Ganito ang comparison niyan. Pero actually, ang 50 caliber ganito kahaba eh. So ito, times 2 na naman ito ang laki. Ganito kalaki, ha? So ganito kalaki, actually, sa actual, ay ganito kalaki. 50 caliber ito. Ito yung bala ng Warthog 18. At yun ay Gatling gun yun. Bumubuga yun ng 5,000 rounds per minute. Imagine ito ang tatama sa tangke de guerra mo. Kaya nga yung mga tangke de guerra parang karton lang eh. Pag tatamaan ng Warthog, butas-butas talaga. Kahit maliliit na barko yung mga frigate, ay kaya niyang palubugin eh. Super powerful talaga yung mga Warthog 18 na aeroplano. Grabe. Kaya nga hindi siya na-decommission eh. Kasi nasa na yan, 30 years in service, medyo luma na talaga siya. Pero jet fighter pa rin siya, fast attack airplane ang tawag dyan. Pang-atake talaga dyan. Pang-suporta ang Warthog sa troops on the ground. Ibig sabihin, kapag nahirapan ng troops on the ground, darating na naman yung Warthog, buumpahin na naman, imasingan yung mga kalaban. Kaya yung sinabi ng Iran na maghanda na kayo ng kabaong, hindi mangyari yun dahil ang troops on the ground ng Amerika ay suportado ng 18 Warthog na grabe. Kapag bumuga yun, burst, brut, sabog talaga. Kahit mga speedboat, tatamaan, lubog. Mga maliliit na frigate, mga corvette na barko, lubog yan kapag tirahin. Imagine mo, ganito kalalaki ang bala. Grabe. Kapag natama yan sa'yo, 5,000 rounds per minute, ay talagang pulbos ka. Anong panama ng Iran dyan? Diba? Mabuti pa yung Vietnam War. Kasi yung mga Tamil ng Vietcong ay mayroong mga traps eh. Pero hindi na yan mangyari. Kung ngayon mangyari muli ang Vietnam War, hindi naman nanalo ang Vietnam dahil mayroon ng bunker buster ang Amerika. Kaya hindi na po pwede yung mga ganun. Noon walang bunker buster eh, kaya natalo ng Vietnam ang Amerika sa gira sa Tamil. Sa Tamil kasi ang gira noon eh, hindi sanay sa Tamil ang mga Amerikano. Kaya natalo sila, umuwi sila. Pero ngayon hindi na mangyayari yung ganun. Meron ng counter ng Amerika dyan. So ito, pakinggan natin si Nikita Kapoor, paano ba na manalo daw ang Iran? Paano kaya? Manalo kaya ang Iran versus Amerika? Ay parang sa panaginip na lang eh. Despite its overwhelming military strength, Washington is not going all in right now. No full-scale invasion. Instead, the strategy is what officials are calling a limited ground objective. Ay, unlimited ground objective. Hindi nga all in eh. Hindi all in, parang kotse lang no, na mag-install ka, all in. Hindi pa nga yan all in. Ang ginamit lang ni Trump ay USS Tripoli pa lang na carrier eh. Nandun pa yung Gerald Ford carrier. Mayroong pang, marami pa yun eh. Mayroong 11 ka-aircraft carrier ang Amerika. Kasi alam ng Amerika kung ano ang babantayan niya. Nagbabantay ang Amerika sa Japan. Isang aircraft carrier yun. Nagbabantay din siya sa WPS. Yun yung Nimitz class, nasa WPS. Nagbabantay siya sa Indian Ocean.
nagbabantay siya sa dito sa may Cuba. At din ang iba ng aircraft carrier ay naka-standby doon mismo sa Amerika. So 11 lahat yan eh. Ang Amerika ang pinakamaraming aircraft carrier sa buong mundo. Kaya kahit magkipagsabay pa ang China, Russia at North Korea sa Amerika, mahirapan pa rin sila dahil sa dami talaga ng assets ng Amerika. Ganun ka-powerful ang Amerika. Okay, balik tayo kay Nikita Kapoor. Yes, fast, precise, targeted. At the center of this plan, the 82nd Airborne Division, often called America's Global Emergency Force. And nearly 4,500 Marines from elite expeditionary units. Ayan, 4,500 ayon kay Nikita eh. Pero sabi sa Fox News, 3,500. Their mission? Not to conquer Iran, no, but to strike where it hurts the most. Yun High na. value targets like the Kurg Island, which handles nearly 90% of Iran's oil exports, or cripple key nuclear facilities like Natanz. Wala na, yung Natanz na yan, tapos na. Binumba na kahapon ng Israel. Sumabog na ang Natanz. So ngayon, ang target na lang talaga, high value, Hormuz at Kurg Island. Ang Hormuz, wala namang langis dyan, pero vital kasi, importante siya sa ruta ng pagdaloy ng oil sa buong mundo. Kasi diyan nga dumadaan ang oil din galing sa Gulf State. Kaya kailangan mabuksan ang Hormuz. Hindi naman pag-aari ng Iran. Ginawa ng Iran ay hijack. Hina-hijack nila ang Hormuz eh. Tsaka parang mga mafia nangihingi ng toll fee ang Iran diyan. Kaya Kurg na lang ang focus ngayon eh. Kasi tapos na ang Natanz, nabumba na yan. So Kurg Island at Hormuz. Ayan, so ito talagang matinding bakbakan to by next week eh. Kasi alam ko ang Iran ay bibigay na naman niya ng regalo kay Trump para hindi hatakihin ang Kurg. Kung pasabugin ni Trump ang Kurg, isang doomsday missile lang dyan, tapos na yan eh. Hindi nila masalag ang doomsday missile. Ang doomsday missile ay naku, grabe ang laki-laki niyan. Kung ang bunker buster ng Amerika ay mayroong 5,000 pounds, ang doomsday ay times 5. So nasa 25,000 pounds ang doomsday missile. At kapag yun ang sasabog, at pwedeng lagyan yun ng nuclear warhead ha. Pwede rin conventional warhead lang, yung pulbura lang. Pero sa bigat, 25,000 times 5, ang bigat ng bunker buster, ay isang syudad talaga ang mapulbos. Kaya doomsday missile. Minuteman 3 ang tawag doon eh, the Minuteman. Yung sa hinulog sa Nagasaki at Hiroshima, ang pangalan ay Fatboy. Fatboy at Enola Gay. Enola Gay meaning bakla daw. Yung isang atomic bomb sa na hinulog sa Nagasaki, ang pangalan Enola Gay. Ibig sabihin si Enola ay bakla. Enola pangalan yun eh. Tapos yung isa Fatboy, yun yung pinakamalaki, binagsak sa Hiroshima. Kaya anong nangyari? Hands up ang Hapon eh. Surrender ka agad. Kung yan ang ihulog ni Trump sa Iran, para matahimik na sana. Diba, hindi natatagal itong paghihirap natin. Ang ibang bansa, wala na rin gasolina eh. Eh mabuti, si Trump, agresibo pero mabait yan. Mabait si Trump, kaya nga lang medyo agresibo. Pero ginawa niya sa Iran ay nagkipagbakbakan lang siya ng patas eh. Hindi siya gumamit ng pinakamalaki niyang missile. Grabe. Galing. Kaya abangan natin to. Paano i-invade ang Kurg Island at Hormuz. Parang Hollywood movies to, no? Mga kababayan. Hollywood movies live dito sa internet. Oh, balik tayo kay Nikita. And here is where the US has the upper hand. Total air supremacy. Ayan. A devastating edge. But that is only half the story, viewers. Because Iran is not preparing to fight America's war.
It is preparing to trap it. Hindi. Ang strategy ng Iran ay strategy ng duwag yan eh. Parang guerrilla tactics ng Pilipino noon, natakbo tayo sa bundok, pag umabol ang hapon, ambusin natin. Pero mas ano ang Pilipino, hindi gumagastos eh. Hindi tayo naghuhukay ng tunnel. Pero ang Iran naghuhukay ng tunnel, ginaya nilang hapon noong World War II at Vietnam. Kaya mga duwag sila, di ba? Ayaw nilang magipag face to face eh. Duwag. Mga duwag, ang lalaki kasi ng mga bayag niyan, kaya mabibigat ang bayag ng mga taong yan. Kaya hindi makakatakbo ng mabilis. Kaya duwag. Ngayon makita natin na hindi kasi sumusuko ang mga yan kasi jihadist yan. Yan ay mga parang mga suicidal warrior yan. Kaya wala sa kanilang vocabulary ang sumuko. Pagpakamatay talaga ang mga yan. Grabe. Pagpakamatay talaga sa prinsipyo nila na prinsipyo ng walang utak. Parang karay-kay lang eh. Ano bang pinaglaban diyan? Grabe. Yung totoong mga Iranian, yun yung mga ano eh. Yung president ng Iran, walang imik, di ba? Walang role yung president ng Iran eh. Yung ang sumakop kasi sa Iran ay itong IRGC, Islamic Republic. So parang dalawang gobyerno sa Iran, yun yung may presidente, walang imik yun, meron ding mga sundalo yun. Iba rin ang sundalo ng IRGC ni Ali Khamenei. Ito yung mga ang utak nila ay nasa bayag nila. Walang isip eh. Pati mga anak nila ginagawang sundalo, 12 years old pa. Okay, so ano kaya ang sasabihin dito ni Nikita Kapor sa kanyang ending ating pakinggan? Military experts from leading global think tanks say Iran is playing a long, calculated game here. A strategy designed not necessarily to win quickly, but to make victory too expensive to sustain for the United States. Okay, so itong si Nikita medyo bilib sa Iran eh, na nakikita ko medyo bilib siya. Ang strategy daw ng Iran ay gagastos daw ang Amerika. Kapag naubos daw ang missile ng Amerika, tsaka sila atake, paano maubos yan? Yung Japan ngayon ay subcontractor ng missile ng Amerika eh. Ang Patriot missiles ay na-made in Japan na ngayon. Sikreto lang yan, mga kambayan. Kaya hindi lang Amerika ang gumagawa ng missile para sa Amerika, kundi pati Japan. Sabi nga ni Trump, we have infinite stock of missiles. Kahit daw aabot yan ng 10 taon, hindi maubusan ng Amerika. Kaya yung mga fake news na nagsasabi na maubusan na daw ng Amerika ng missile, at pag naubos, ilalabas daw ng Iran ng kanilang FATA missile, yung kanilang mga hypersonic. Which is wala na eh, sumabog na nga yung lalagyan ng mga hypersonic eh. Kaya kung may hypersonic pa ang Iran, dapat ginamit na nila, bakit wala? Kasi wala, nasunog na, sabog na. Kaya itong sinabi ni Nikita Kapur na parang nautakan ng ang Amerika ng Iran, paano mo mautakan yung mga general ng Amerika? Nag-aaral yan sa mga militaris academy ng buong mundo, mga matatalino yan. Tapos yung mga general ng Iran, saan ba yan nag-aaral? Yan lang mismo sa kanila eh. Nagturo sa kanila, mga terorista noon eh. General nag-aaral sa academy, general na nag-aaral lang sa backyard. Paano mo talunin yung general na nag-aaral sa academy? Mga kababayan, di ba? Sa mga general lang, wala. Talo talaga ang Iran kahit saan pa natin yan titingnan na ang gulo. Ang masaklap lang at hindi maganda, hindi sila makipagharap sa paglalaban. Magtago sila sa kanilang tunnel kasi mga duwag. Pero kapag mayroon ng boots on the ground, madali lang yan eh. Isprehan lang yan ng ng flamethrower yung mga entrance at flamethrower na may usok. Maglabasan yan eh. Kasi ang ventilation may dala na carbon, sumapoison sila sa loob.
Yun ang ginawa ng US Army noong World War II sa mga Hapon. Meron silang dalang flamethrower na ang binubuga ay apoy at usok. Siguro hinaluan pa yun ng medisina eh. Kaya labasan ng mga Hapon sa lungga. So ganun din yung gagawin ng boots on the ground. Kapag natagpuan nila yung mga tunnel, ay sisiritan lang yun ng ng mga sabihin natin, mga poisonous gas, di ba? Pero bawal yung poisonous gas sa gira eh. Wala yan, hindi yan gagamitin. So pwedeng mga smoke bomb na lang yung itatapon sa mga entrances para magsilabasan yung mga kalagkay, mga kababayan. Okay, anong masasabi niyo dito sa ating content ngayon na ating pinagkumpara ang firepower ng Iran, puno versus Amerika? Para sa akin, hindi dapat ikumpara yan. Walang dapat ikumpara. Ang Amerika ay ganito eh, kalaki. Ang Iran ay ganito. So yan lang ang comparison yan eh. Mga gambayan. So walang comparison kasi no fight at all. Yung boxing pa yan ay no contest. No contest kung boxing pa yan. Kasi heavyweight versus flyweight, hindi pwede yan, mga kababayan. Kaya nga lang, nasaktan tayo sa ating mga bulsa. Naghirap ang ekonomiya ng buong mundo ng Pilipinas. Nahirapan tayo ngayon. Parang COVID-19 lang. Kaya masama ang loob ko sa Iran. Bakit hinostage niya ang Hormuz? Wala naman akong pakialam sa kanya kung terorista siya. Pero nang pakialaman niya ang Hormuz, nakialam tayo. O, saan ba kayo papanig? Meron kasing nag-comment sa akin na bakit pumapanig ka sa Amerika? Saan ba ako papanig? Napagawalang utak naman na nagsabi nun. Saan ba ako papanig? Kristiyano ako. Diba? Democrats ako. Saan ba ako papanig? Ang layo-layo ng ideolohiya ng terorista eh. Okay, pag-comment na lang sa ating comment section, mga kababayan. Ako'y magpaalam na. At sa mga bago pa naman ng pagsita, maraming salamat sa pag-subscribe. Hanggang sa muli, God bless us all. Love and peace. Love.